Kasi pag nabasa natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos, huwag na ho nating hanapan, nagsugo, bakit to sinugo? Di nawala na yung essence ng pagiging tunay na Diyos. Kaya hindi kayo nagkamali ng pagpapasya na lisanin na ng tuluyan yung kinaaaniban. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-youthie. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. Para sa mga newcomers, sa mga baguhan, ang atin pong ginagawa sa youthie, tayo po ay laging nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons, mga expositions at iba pa. And for this particular one, dahil po sa totoo lang, it's a very momentous event no, sa human history. Dahil na-break po natin, technically hindi naman tayo, but still, the human species, ay na-break natin ang farthest na distance na na-travel ng human beings dahil nga po sa proyekto ng NASA, yung Artemis 2. This is very recent news, by the way. Meron pong flyby sa moon ang isang spaceship carrying 4 na astronauts, and because of this flyby, ang goal kasi niyan is around 2028 is maglagay na talaga ng lunar base ng mga tao na talaga sa moon. Malamang sa malamang ay nakita niyo yung mga viral na mga pictures ngayon ng mundo, ng moon, ng surface ng moon, ng Earth set. Okay, hindi siya sunset but Earth set. So those images ng mga celestial bodies, mga ka-youth, is really fascinating. It's really beautiful. So it begs the question, really, who is the creator? And sa ating episode ngayon, ito po ay presentasyon ng, I think, pag-aralan natin, kung di ako nagkakamali. Meron na po tayong nagawa noon na video reaction din po sa pag-aralan natin show. But for this particular episode, ang topic daw po is, sino ba talaga ang creator? Sino bang gumawa ng lahat ng ito? Ito ba ang Diyos? Kasama niya ba ang anak? O tanging ang Diyos lamang ang nag-create ng lahat-lahat ng universo natin, mga ka-youthie? Yan po ang ating pag-uusapan. Sa aking background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob ng 3 taon, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisahan ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-youthie, hindi po ako member ng SDA, isa lamang po akong hamak na video reactor. Pero one thing I can guarantee you, wala po tayong religious agenda dito. I'm just giving my instant reaction and honest reaction, mga ka-youthie. So let's watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Brother Gary, ang kanyang tanong ay tungkol sa Genesis 1:26. Aha. At sabi niya ay, ang ama po ba ang tinutukoy dito o ang anak? Kasi pag binasa nga naman natin, Brother Jerry, yung 1:26 ay nandoon yung salita na ang sabi ay ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pangangasiwa sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang tanong niya, yung Diyos na binabanggit yan, yung ama ba o yung anak? Kasi may karugtong siya na sa kanyang tanong, Brother Jerry. Ang sabi kasi niya, ang ama ba o yung anak? Gaya ng nasabi nyo kagabi na ang anak ang nagladlad ng langit at lupa sa Isaiah 48:12, 13 at 16. Kung ang anak nga po ang creator, di lalabas po na hindi ang ama o ang Panginoong Diyos ang creator. At sasalungat po yan sa sinabi sa Gawa 17:24, sabi niya, tiniyak kasi ni Pablo na hindi si Kristo ang creator. Dahil ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Alam mo, napapansin ko dito, Brother Jerry, maganda kasi maganda ang kanyang construction. Oo. Kaya nga lang, siyempre, alam natin na hinango niya yun dun sa kanyang, natutunan dun sa kanyang kinaaaniban. Kaya ako naniniwala itong taong ito, seryoso sa kanyang pananampalataya. Dahil kung siya ay isang tao na hindi naman naging seryoso, marahil hindi niya mako-construct ng ganito yung question na napakaganda ng latag. Tama. Kung hindi natin ma-check at pag-aralan mabuti, ay parang
makikita natin may punto ang bawat mga salitang kanyang binitawan. Oh. At ating ipaglingkod, Brother Jerry, siguro maganda, basahin na rin natin yung Gawa 17:24 at 31 kasi yung Isaiah 48 ay Ginamit natin. ginamit na natin pati. Itong 17:24 at 31 ng Gawa, ano nga yung nakalagay dyan? Ganito ang ating mababasa, 17, 24 at 31 ng Gawa. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga tempong ginawa ng mga kamay. Versikulo 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipag-uhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Kaya yan sabi, yung bumuhay kay Kristo Jesus, Yung Ama. yun din yung naglikha. Oo. Ang ganda nga ng punto eh. Oo nga. Kaya lang ating aayusin ito, kapatid na Gary, kasi kung yun ang magiging paraan ng pagpapatakbo ng ating kaisipan, malamang, Brother Jerry, ay mapunta tayo sa hindi tamang layunin ng mga sumulat ng bawat talata. Yan lagi natin sinasabi. Dapat pilitin nating arukin, alamin, ano ang layunin ng sumulat, bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito. Ngayon, balikan muna natin yung 1.26 ng Genesis. Yan. Nauna ninyong tanong, sino yung lumikha, ang Ama o yung Anak? Ang sagot po natin dyan, ang lumikha, Brother Jerry, ang Diyos. Yan. Kasi yung salita doon na sinabi ng Diyos, yan ay Elohim, Tama. Brother Jerry. Pag sinabing Elohim ay yan po ay plural Inform. but singular in meaning. Correct. So, ibig sabihin, kung ang yung tanong, ang Ama ba o ang Anak yan, ang sagot natin dyan ang Diyos. Kasi po, pare-pareho may participation yung Ama, Anak at Espiritu sa paglalang. At yun ang gusto namin ibigay sa inyong mga tanata. Brother Jerry. Walang pag-aalilangan maging ang ating kapatid na Gary Rian. Interesting na phrase yung nasabi dito ng host, especially ni Brother Johnson. So, hindi lamang sa plurality ng form ng Elohim, at least no, sa konteksto ng pag-create. Kasi gets po natin na singular meaning, so yung Elohim, yung God, yung Diyos dito na tinatawag natin. But it is plural in form. But it's fascinating that he said, it's not just the Christ and God who created these things according to Genesis, but he actually included the Holy Spirit. So is he saying every time we mention the word Elohim, yung Diyos, God, so that's always three? So the existence of the Holy Spirit has always been there, even during the creation? Dahil for other perspectives, they may say that only God created the heavens and the earth. Very interesting, very technical too, mga ka-U3. Sa kanyang pananampalataya na kanyang kinaaniban, ay wala namang duda na ang Ama ay siyang manlalalang. Walang debate dyan. Walang debate dyan. At kami man ay naniniwala rin dyan. Ang ating ngayong idadagdag, yung paano natin mapapatunayan na kasama dyan yung Anak at Espiritu? correct. Kasi pagka napatunayan natin, edi tuluyan mo ng iwanan Yun na nga. yung iyong kinaaniban. Okay. Okay. So ngayon, uunahin muna natin yung Banal na Espiritu muna ako. Sige. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Job sa Kapitulo 33. Ang bersikulo ay 4. Ganito po ang ating mababasa. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Yo. Ang linaw nung talata eh. Nilalang ako, ang sabi ni Job, ng Espiritu ng Diyos. Tama. Ang pinag-uusapan natin sa Genesis 1:26 ay pagkakalikha ng Diyos sa tao. Particularmente, Brother Johnson, ay si Adan at saka si Eva. Tama. Na sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sangayon sa binasa naman natin, ang pagkakalalang ng Diyos sa tao ay kasama ang banal na Espiritu, kapatid na Johnson. Siya man ay manlalalang. Kaya sa banal na kasulatan, hindi natin pwedeng iitsapuwera
o kaya ay hindi isama ang personalidad o ang persona ng banal na Espiritu. Kasi yung ginamit ng salita sa Genesis 1:26, yung salitang natin, meron siyang participation o mayroon siyang kasama At para sa paglikha. At para mapatunayan natin, Brother Jerry, na andun nga talagang Holy Spirit para masuportahan natin yan, Tama. ay nandun sa Sa versikulo 2. Kapitulo 1 na rin mismo, at Oo. nandun sa talatang 2. Tama. Brother Jerry. Basahin nga natin. Ganito po sa 1:2 ng aklat ng Genesis. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. E di nandun nga siya. Kasama na siya. Sa panahon ng paglalang. Correct. At para mapatunayan natin na yung Espiritu dyan ay talagang Holy Spirit, ay mayroong ganitong binabanggit doon sa awit 104, sa Yan. talatang 30. Mhm. Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nangalala lang. Yan. At iyong binabago ang balat ng lupa. Mhm. Ay di ang linaw na wala na tayong problema sa Ama, Mhm. Holy Spirit. Nandiyan na rin, manlalala. Nandiyan na rin. Oo. Puntahan natin yung ang ating Panginoong Hesukristo. Mhm. Kung papaano po ang naisama natin ang ating Panginoong Hesukristo. May babasahin akong talata, Brother Jerry. Sige po. Dito sa aklat ng awit, 102 or 102 verse 22 ay ganito yung ating mababasa. Nang ang mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Diyos. Sa verse 25, nang una ay iniligay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. 26, ituloy ko na ito hanggang 27. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. O silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mga mamalagi, at ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo. So, dito, Brother Jerry, ay meron dito nakikita tayo ng yung sa verse 22 na sinasabi rito ng mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Panginoon, Mhm. ay yung Panginoon doon ay tinawag o nandoon yung word na yung tetragrammaton, Aha. yung Yahweh. Mm. Kaya ko binasa yung 25 kasi ginamit ito dito sa Hebreo 1:10. Aha. Kung itutuloy natin, Brother Jerry, Mhm. hanggang 11 at 12, ay makikita natin na yung diwa ng sinabi doon sa awit ay naroon. Pakinggan ninyo mga kapatid, mga kaibigan. 1:10, tapos itutuloy ko hanggang 12. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang iyong kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong kamay. Sila'y mga papahamak datapwat ikaw ay mananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. Di ba naroon yung binasa ko? Tama. At gaya ng isang balabas, sila'y iyong bibilutin. At sila'y mga papalitang gaya ng kasuotan. Sakto doon sa mga binanggit kayo na sawit. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang inyong mga taon ay di matatapos. Yan. Ang konteksto nito, Brother Jerry, 1:10, tandaan mo ha? Yan. 1:10. Uno Diyos ng Hebrew. Kanino po pinapatungkol itong salitang ito? Yeah. Nasa 8. Nasa 8. Natutunugan mo? Totoo. Sabi nito ng 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Yan.
So also nagustuhan ko rin ito pong kanilang show, no, maliban sa very nice na production. Syempre is yung pag-refer nila kung ano yung original word na ginamit na, for example, God, is it God as YHWH, the tetragrammaton ng Hebrew, or Elohim ang ginagamit? So I like that, mga ka-U3. And one more thing, yung sinasabi po sa referensya kanina, no, na cetro, sa English po scepter, no? Scepter yung hinahawakan na parang ano. So yan po. Anyway, let's continue. Sa talatang 1, ang kapitulo 1, Brother Jerry. Yan. Alam ko tuwa ka dito eh. Oo nga. Kasi may mga part pa dito ng talata Oo. na pinatunayan na itong anak ay creator. Tama. Inuna ko munang sinabi ito para makita natin ang liwanag na doon sa awit, mayroong nagladlad, binago yung anyo ng lupa kasi inilagay sa ayos. Pagkatapos nakita natin dito, ay tinukoy tungkol sa anak na naging part pala siya ng creation. Tama. At alam ko may dudugtong ka dito. Ayaw ko upusin eh. Oo nga. Kasi Meron ka pa pala dito sa atin. meron ako salin yan. Siguradong mas Hindi, lalong nilapit ko maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Oo. Sa malinaw na salin dito ng Hebreo, yung binasa mo, pasimulan ko po ang basa sa 8 yung binasa mo, Brother Johnson, ano? Oo. 8, 1-8 ng aklat ng Hebreo. Oo. Tapos atras tayo mamaya sa 2 at saka ituloy natin. Okay, ganito po ang ating mababasa 8. Subalit tungkol sa anak, ay ito ang sinabi ng Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Itutuloy ko na hanggang versikulo 10. Ayan ang gusto ko. Kabanalan ang iyong nais at namumuhi ka sa kasamaan. Kaya naman hinirang ka ng Diyos Yan. na iyong Diyos Yan. at binigyan ka niya ng kagalakang higit sa ibinigay sa iyong mga kasamahan. Wika pa ng Diyos. Oo. Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan ng lupa sa pasimula at ang mga kamay mo ang lumalang sa kalangitan. Ayan. Ang linaw. Linaw eh. Sa anak yun. Patungkol sa anak at ang nagsasalita ay ang ama. Oo. Kaya lang, bibigyan na kaagad natin ng pauna ang mga taga-subaybay. Aba ay hindi pala ang anak, ang ama. Hindi po ganoon. Pinapakilala lang po dito ng ama sa talatang ito ng Hebreo na itong anak ay may bahagi sa pagkalikha ng mundo. Tama. Hindi niya sinasabing wala siyang kinalaman sa pag-create, kundi itong anak na kanyang ipinapakilala dapat sampalatayanan sa kasunod pang talata dapat iluhod ang lahat ng tuhod kasi itong anak na to kasama niya na sa pasimula pa lamang Ng paglikha. ng paglikha. Kaya lang sa bagong tipan isinugo niya. Oo. Kaya meron dapat papakinggan siya dapat, bigyan ng otoridad, pero pinapakita niya, naroon na pala ito sa panahon ng creation. At alam ng ating kapatid na Gary Ariel na yung ginamit nating talata na sinabi niya sa 48 ng aklat ng Isayas, versikulo 12, versikulo 13 at versikulo 16 na yung, siguro basahin na natin yun. Kasi binanggit naman niya doon sa kanyang text sa atin na sabi niya ay paano nangyari yun. Eh di lumalabas dyan ang ama, hindi creator. Tama. Yun ang kanyang... Oo, hindi. Kasi huwag natin uunahan kasi. Oo nga. Ang pinakamaganda dyan, ang ama tinawag na creator, ang Holy Spirit na masa natin tinawag na creator, ngayon yung anak ay tinawag din natin creator sapagkat pare-pareho silang may kinalaman sa paglikha. Totoo. At parehas silang manlilikha. Tama. Yung kanilang pagiging existido at bilang tatlong persona na iisang Diyos. Yan. 48 ng aklat ng Isayas, versikulo 12, 13 at versikulo 16. Ginamit niya kasi dahil napanood niya nga daw. So far, no, maganda yung pagkakalatag ng mga references dito ni na Brother Johnson kasi it makes us understand, kumbaga, the active roles of the different na aspects of Trinity. So my understanding is sa SDA is meron din silang perspective ng Trinity, mga kayo 3. Kumbaga, 3 entities, 3 persons in one. Is this what they meant with singularity in meaning but plurality in form? So what we understand, may involvement actively yung tatlo, Jesus Christ, God the Creator, and then Holy Spirit. So initially I was thinking, if the Spirit of God mentioned here and the Holy Spirit are the same, so further with the explanations of Brother Jerry Sevilla and the Brother Johnson Amican, so ang na-gets natin is indeed, no, same lang yung Spirit of God and then the Holy Spirit. And just a side note, I really like Brother Johnson's accent. I think it's Visayan, so sa mga nakakaalam po, taga Cebu po
po ba o saan po sa Visayas ito pong si Brother Johnson? Kasi it gives me the hint nga, when he says, for example, in Tagalog we say 20 and then he would say 20, or most likely he would say instead of 9, he would say 9. And I have nothing against Visayan accent mga ka-youth. Tandaan po natin mga ka-youth, hindi po yan dapat nakinukutya. That's a proof of our diversity as Filipinos, and everyone has an accent. Tandaan niyo po yan, lahat po tayo may punto. Yung dinggin, ako o Jacob at Israel na tinawag ko, ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Versikulo 13. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ng aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Sa versikulo 16, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon sinubo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu. Dito si Isaias at saka yung sumulat ng Hebreo, nagkasundo na ang anak na siyang naglagay ng patibayan ng langit at lupa, na mismo ang ama ang nagsabi, O Panginoon, ikaw ang naglagay ng patibayan ng langit at lupa. Si Isaias at ang pahayag ng Diyos Ama ay nagkakaintindihan sapagkat yan ay malinaw na sinusuportahan ng mga talata ng Biblia. Ngayon, mga giliw na taga-subaybay, nawala ba sa senaryo ang ama? Hindi po. Kapatid na Gary, hindi po. Sapagkat kahit po kayo naniniwala na ang ama ay manlalalang, kami man ay naniniwala na ang ama ay manlalalang at wala na kailangan tayong patunayang mga talata dyan. Sapagkat yan ay parehas tayong nagkakasundo tungkol dyan. Meron pa akong idadagdag, Brother Jerry. Bagaman itong kawikaan ay 8, ay meron dito mga ilang nag-aral na ito ay hindi pwedeng ikapit sa anak, pero mas marami ang mga Bible scholar na mapagkakatiwalaan ang nagsasabi na ito ay applicable sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagbinasa natin yung Kapitulo 8 nitong kawikaan, simulan ko sa 22, ay ganito ang ating mababasa. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal ng sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Babasahin ko ito tuloy-tuloy hanggang 26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang mga pasimulan ng mga alabok ng sanglibutan. 27, nang kanyang ilatag ang langit, nandun ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. 28, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Sa 29, nang bigyan niya ng ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang mga utos, nang kanyang iayos ang mga tapatibayan ng lupa. 30, nasa sipi nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nangagalak na lagi sa harap niya. Yan. Ito ay tumutukoy sa karunungan ng Diyos. Ang tawag natin dito ay isang uri ng figure of speech na personification. Yan. Alam natin na pag sinabing figure of speech, Brother Jerry, kasi meron ditong ibang mga nagpapahayag na hindi ito si Kristo sapagkat pag binasa mo sa English, Wisdom. she, Oo. feminine. Pero alam naman natin sa grammar, pag pinag-aral natin yung Greek grammar, Brother Jerry, pagka gumamit ng metaphor o kaya ng figure of speech, kahit na masculine siya, ay nagiging Pwedeng maging feminine form. Kaya hindi po obra na sabihin, porky she sa king. Ay, babae na. Yung ginamit dito, Oo. ay hindi na si Kristo. Hindi natin pwedeng i-apply kay Kristo sapagkat gumamit kasi ng metaphor at saka yung tinatawag natin mga figure of speech dito, Brother Jerry, yung personification ng wisdom ng Panginoon, maliwanag naman sinasabi sa aklat ng Korinto, Brother Jerry, na ang karunungan ng Diyos ay si Kristo. Totoo yun. So, ibig sabihin, ito ay nakakatulong pa rin. Itong talatang ito para patunayan natin na sa panahon ng creation, pare-pareho na silang
Kasama na. Existido. Okay, before we continue, very interesting. Now, as I try to understand, dahil nga sinasabi dito, no, ni Brother Johnson, if you notice sa first part ng video na ito, he mentions that maganda yung pagkakalatag, and then he's really firm. You know, the person asking this question is really firm in his belief. I am guessing if they believe that only God the Father is the creator, this is, I think, the Iglesia ni Cristo perspective, mga ka-youth, di ba po? Dahil one thing that we learned from our past video reactions is Jesus is not considered as God. One of the proofs, quote-unquote, from the Iglesia ni Cristo is saying that Jesus never declared himself to be God. In fact, he also said that there's only one God, di ba mga ka-youth? Hence, yan po ang madideduce ko, no, based on this show. So, a lot of questions about that, mga ka-youth. And I'm assuming because there is plurality in form, so because God is eternal, the perspective here as a creator, no, for example, for Jesus Christ, as the creator, Holy Spirit, as the creator, is they share the same eternalness of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And please correct me if I'm wrong, sa perspective ng Iglesia ni Cristo, God is only the eternal one, right? Jesus Christ is not a God, hence Jesus Christ is not eternal. So does it also mean that the Holy Spirit or the Spirit of God is also not eternal? Please comment below, no, sa atin pong mga followers po na member ng Iglesia ni Cristo. Let us make the comment section interactive, mga ka-youth. Pero mo, itong mga talatang ito kasi, hindi mo mapapanood to sa iba kasi paano? Tatakpan na lang. Oo nga. Oo, kaya dapat natin pinag-aaralan ang mga bagay na ito. So yan ang ating masasabi tungkol dun sa iyong tanong kung sino yung binabanggit doon. Balikan natin yung talatang isa ginamit niya. Tama. Yung 17 ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24 at Okay, 31. tama. Kapatid, doon sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Gawa, versikulo 24, may binabanggit doon na sabi dito ay, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Totoo, na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, yung ang tinalakay natin. May Ama, may Anak, at Espiritu Santo. Tama. Yun po ang Diyos na lumikha ng sanlibutan. At ng lahat ng mga bagay na narito, siya palibasay, Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi ho sinabi ng Biblia na ito ay ang Ama lamang. Ang sinabi ng Biblia, ito yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa atin nga pong pagpapaliwanag ng banal na kasulatan, pag sinabing Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi po ito nag-iisang persona, Tama. Brother Johnson, kundi kasama ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ayon sa kababasa lang nating mga talata na pahayag ng Santa Biblia. Ngayon, ay pagdating doon sa kanyang ikinunek yung salitang sa nasa 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom. Pinalalabas na nga naman dito sa talatang ito, na ito na nga yung Ama. Kapatid, kung ating titingnan, yung ginamit mong bersikulo ng banal na kasulatan, bagamat pinag-ugnay po ninyo yung bersikulo 24 at saka yung bersikulo 31, pero hindi po nangangahulugan dyan na hindi po kasama ang anak sa paglikha ng sanlibutan. Pinatunayan na po natin sa talata ng mga Biblia, na marami kaming mga pinigay na talata ng Biblia, na ang anak ay aktibo sa paglikha ng sanlibutan. Paano natin ngayon matututulan ng mga talatang iyan? Doon lamang po sa versikulo 31, doon kayo kumuha ng hugot, Brother Johnson, dahil sa sinabing sapagkat siya ay nagtakda. So pinalalabas ninyo dito sa puntong ito na mayroong tinutukoy na Diyos, at ang Diyos na tinutukoy nyo rito, yung nasa versikulo 24, na pinalilitaw ninyo na yun na nga ang Ama lang. Pero hindi po binabanggit ng talata ng Biblia, lalo na yung 24, na hindi kasama ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pagdating sa 31, tinukoy, yung tinatawag nating point of emphasis. Brother Johnson, ni Apostol pa nitong sumulat ng Gawa, pinatunayan niya na ang ating Panginoon Kristo ay talagang siya ang itinalaga ng Diyos na tagapaghukom. So hindi na ho dito ang punto kung sino ba ang Diyos na lumikha doon sa 24. Pagkatapos sa 31, sapagkat ipinakita dito yung point of emphasis, iba ng istorya. Iba ng istorya. Dito ay may kinalaman na sa tinatawag na pagtatalaga ng Diyos ng tagahukom doon sa sanlibutan, Brother Johnson. Kaya hindi po pwedeng ikukonek natin, Brother Gary, yung pong mga talata na magkaiba po ang tinatawag nating point of emphasis. Ang magandang maisagot natin sa 24 ay yung nasa 22 at 23. Sa taas. Sa taas. Yan. Kasi bakit binanggit itong 24? Bakit lumabas ang mga salita dito na ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhas ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Di ba ito yung ginamit niya? Tama. O bakit sinabi ito? Kasi pag binasa po natin yung 22 at 23, ay
naranasan at nadaanan ito ni Apostol Pablo na meron siya, kabasahin ko, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atinas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong gayoy lubhang relihiyoso. Sa 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So, kaya may nabanggit niya ito. Then, may nadanaanan siya. Meron nakasulat doon sa dambana, sa isang Diyos na hindi kilala. Naniniwala sila rin na may Diyos. Kaya ipinapakilala ngayon ni Pablo. Yun. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na natin Tanggapin yung anak. Oo. Kawawa naman si Kristo, palagi na lang naisasama sa usapan. Ay ang pagdidiin ni Apostol Pablo at nagbabanggit lang siya at pinapakilala niya ang Diyos kasi mayroong mga tao na seryoso, relihiyoso ka daw eh. Totoo. Kaya lang hindi talaga nila alam kung ano ang tunay na Diyos. Ay, mayroon mo, dahil doon naging tao na si Kristo. Yun na nga eh. Napakahirap. Kaya hindi kayo nagkamali ng pagpapasya na lisanin na ng tuluyan yung kinaaaniban at tabi-tabi po doon sa aming nababanggit sa iyong ginanalagyan. Wala naman kaming masamang ibig sabihin at kami lamang naman ay natutuwa dahil sa na-realize po ninyo itong mga katotohanan ito. Kaya dyan sa pagkakataon niya, Brother Jerry. Brother Johnson, alam ko meron pa siyang karugtong eh. Ito yung isang tanong niya, Brother Johnson, yung karugtong niyang tanong. Sa kanaalala ko. Siya nga po pala, isang nagdaang episode ng kapitulo, bersikulo, nabanggit niyo na may mga talata sa Biblia na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay tinawag na iisang pangalan na Yahweh. Saan po yun mababasa? Yun. Maikli lang naman ito sapagkat Sige. sadahan na natin ito eh. Sa kanaalala ko sa Isaiah 48, 12, 13 at 16, ay sinabing ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay sinugo ng Panginoong Diyos at ng Espiritu Santo. Kung sinugo siya ng Ama at Espiritu Santo, ay lalabas po na mas mataas at mas makapangyarihan sa kanya ang Ama at Espiritu Santo. At parang sasalungat din po sa sinabi ni Kristo, bago siya umakyat sa langit matapos mabuhay na maguli, na sinusugo niya sa mga alagad ng Espiritu Santo. Gawa 1.8. Ang nasa Isayas, siya ay sinugo ng Espiritu Santo. Pero sa Gawa 1.8, ay siya na ang nagsugo sa Espiritu Santo. Saka kung pantay-pantay lang ang kanilang kapangyarihan ng Trinity, bakit nauutusan ng isa ang iba? Maganda ito. Interesting. Ang ganda ng pagkakatanong, no? And I like this, laying the predicate first or laying the foundation prior to your questioning. So I also like, si Gary pa rin po ba, no? Gary daw po yung nagtanong, and I'm assuming that he is a member of Iglesia ni Cristo. And hindi lang po talaga openly sinasabi dito no, ng mga host na si Ka Johnson and Ka Jerry. I like how he said, bakit kung sila ay equal as in the idea of Trinity, bakit parang malabo na sinusugo ni Jesus Christ yung Holy Spirit, and Holy Spirit and God sinugo si Jesus Christ. So what he's trying to establish here is that meron talagang mas nakakataas, and yun yung Ama. Hindi si Jesus Christ over God, hindi si Jesus Christ over the Holy Spirit. So very interesting. So tingnan natin kung paano po sasagutin ni na Brother Johnson ito. Pero yung unang bahagi siguro parang napasadahan na nating noon. Oo, tungkol sa yung pangalan. May mga talata na tayong ginamit na yung palang Jehovah or tetragrammaton na binabanggit, ito rin na nakipag-usap kay Abraham, kay Moses. Yahweh. YHWH. Andun yung Jehovah, ginamit. Tapos yung pala, ikinapit. Pagdating sa bagong tipan, naganap kay Kristo o siya pala itong kausap. Tama. Kasi nga sabi nga natin, doon sa 17:1 ng Genesis na nakipag-usap ng mukha kay Abraham, bakit pagdating doon sa 8 ng Juan, 56 hanggang 58, ay sabi ni Kristo, nagalak si Abraham na makita siya. Saan namang senaryo sa Biblia na nakita si Abraham, pati yung nasa 17:1. At ang ginamit na pangalan ng Diyos doon ay yung tetragrammaton. Yung Jehovah, o kaya Yahweh. O yung tetragrammaton, yung YHWH. So doon pa lang siguro may dinagdag na tayo. Alam ko napanood niya na rin yun. Actually, marami pa akong lista dito eh. Pero nabanggit na natin. Nabanggit na natin. Kaya ang ating lang kailangan ay masagot din itong ibang mga tanong. Pero yung sa bandang huli, yung sa bandang huli, medyo ito ang bago na sa sabi niya tanong niya, na sinasabi niya,
isinugo ng... yan. ito yung pagkakasugo. Pinalalabas doon ng kapatid na Gary Real. Ito yung paglilinaw naman. Hindi naman niya ito talagang... Tanong niya yun eh. sabihin na nating... Dati niyang stand yan. dating stand. At Pero gusto niya maintindihan. mapaliwanagan Respectful naman. natin siya tungkol Respectful. dito, yung ating pagkaunawa tungkol dito ayon sa Biblia. Brother Gary, hindi po lumalabas niya na kumo nagsugo o kaya isinugo. Hindi na Diyos. Hindi na Diyos. At kaya yung isinugo, mas mababa doon sa nagsugo. Oo nga. Ganyan. Bakit? Saan ho ba natin nakuha yung prinsipyo Na na kapag pagka sinugo, mas bababa na ng uri? Siguro doon sa nabasa nila na sinabi ay mas mataas sa akin yung nagsugo doon sa Juan ng ating Panginoon Kristo. Doon nila kinukuha yun, doon nila hinuhugot Kasi yun. itinataas ng Panginoon ang Ama. Oo. Pero sa ibang mga larangan ng paggamit ng mga salita niyan, Brother Jerry, o kaya isang ibang sitwasyon, Yeah. ay hindi natin pwedeng pagbatayan sapagkat ang pag-alam sa Diyos at hindi Diyos ay hindi nun sa pagkasugo dapat. Tama. Kasi hindi naman yung sukatan ng pagiging Diyos eh. Sa Diyos, sa Biblia, ang Diyos, Brother Jerry, ay makikita mo sa katangian. Una-una, yung tinatawag niya attribute of God, yung omnipotent, omnipresent, omniscient. Yon, hindi nun sa pangkasugo. Kasi ang Diyos kasi, ay lagi natin binabanggit ito, na nature po kasi yon. Kahit na sa tao, Brother Jerry, Tama. hindi ko mo sinugo mo yung anak mo ay mas mataas na ang uri ng pagkatao mo sa kanya. Correct. Yung likas. Hindi po may ranggo o tinatawag na rank or kaya ay katungkulan na iba ito sa nature, Brother Jerry. Tama. So, ang ama is talagang bilang ama, mataas sa anak talaga. Kaya nga ama eh. Oo nga. Pero hindi pinag-uusapan doon yung kadyusan nila. Yung kanyang kalikasan bilang Diyos. Hindi nawawala ang likas ng Diyos sa pagsusugo o kaya sa pagkasugo. Tama, kasi may mga talata tayo na maibibigay na nagsusuguan sa isa't isa. Ayun na nga, kamukha nitong binanggit niya. Yung Espiritu Santo, nagsugo doon sa Isaias. Oo. Pagdating sa gawa, isinugo naman ni Jesus yung Espiritu Santo. Tama ka, Brother Gary. Tapos doon sa awit na binasa natin kayo na, yung 104 ba yun? 104. Verse 30? Sinusugo naman yung Espiritu. Oo. Okay, lahat ng sugot. Tapos sa 17:5 naman ng Juan, inuutosan naman ng anak ng ama. Ama, luwalhatian. Ito, basahin natin. Ayan. Tama. 17:5. At ngayon, Ama, Oh. luwalhatiin mo ako sa iyo, o sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Okay, may pagkabinasa natin Inutusan yan, yung ama eh. Oo, talagang direktang sinasabi ng anak pa na para bagang hindi gagawin ng ama kung hindi niya gagawin. Hindi naman ibig sabihin yun. Dahil wala ho doon yung point ng para kilalanin ng isang tunay, o Diyos kung tunay ba o hindi, mga kapatid. Ito yung mga bagay na pagka hindi natin binagyan ng pansin, maaring maging batayan ng iba na wala namang katibay-tibay, wala namang pundasyon. Tama. Brother Jerry. Oo, kung ang atin lang paghuhugutan, mga giliw na taga-subaybay, lalo lang sa ating kaibigang nagtanong, ayun sinabi ni Kristo na hindi dakila yung sinugo sa nagsugo, yun sapagkat nagpakababa ang ating Panginoong Kristo ron. Hindi nawawala po doon ang kanyang pagiging Diyos. Kamukha po ng ating binabanggit, kapag ka naghahanay kasi ng talata yung marami nating mga kaibigan, na mga tagapagturo, pag hindi talaga tayo nagbabasa ng Biblia, Brother Johnson, at ang babasahin na natin ay isang klase ng magazine, talagang mapapahamak po tayo. Mabuti na lamang po at kayo po, giliw na taga-subaybay, lalo na sa ating kaibigang Gary, ay naging bukas ang inyong isipan na tuklasin sa mga talata ng Biblia. I like this because yung pagkakasend po ng message ni Gary, no, na I'm assuming, like what I said, is from Iglesia ni Cristo, is very respectful. Ganyan po talaga dapat, no, sa ating pong pananalita. Lalong-lalo na at ang pinag-uusapan ay mga spiritual in nature. Dapat po sana, mas maging respectful po tayo. Sometimes po, honestly, I am disappointed sa mga comment po ng mga viewers. Pero syempre, most of the time, these are like, newcomer, first-timer sa ating channel. The ironic po yun na ang pinapanood ay isang religious video and then nagmumura, no, inaalipusta yung iba, which is ang goal naman po kasi ng mga reliyon mostly is for morality, what is right and wrong. So dapat po decente yung mga diskusyon. Katulad po ng approach dito ni Sir Gary, po. But anyway, going back here, so Brother Jerry and Brother Johnson actually are raising a very interesting point na kahit na sa biblical references na sinasabi na si isinugo o siya ay nasugo, it doesn't diminish the fact that one is a deity. Di nawawala ang divine nature ng isang bagay
dahil lamang sa ano yung kanyang quote-unquote rank or ano yung kanyang katungkulan. Rank is not equal to the nature of someone. Ang pagkasugo does not mean na hindi na siya Diyos, mga ka-U3. So Brother Johnson actually mentioned it kanina. The basis for one to declare something as God is you have to check its attributes. No, yung kanyang karakter that would make up His divine nature. So I think they're pertaining, of course, to Jesus Christ na hindi lamang siya tao o messenger lamang o isinugo lamang, mga ka-U3. Hence, as mentioned, the perspective, I think, of the Trinity vis-a-vis the perspective of the Adventists is that Jesus Christ is also eternal. The Holy Spirit is also eternal as God is eternal. So they share these characteristics. Ang inyong i-confirm kung talagang kung gaano katotoo yung doktrina na inyong natutunan doon sa inyong, sabi nyo nga, dating samahan. Pero meron pa kayong doktrina na taglay na galing din sa kanila. Sana po ay magiging palaisipan sa inyo itong ating mga binabasang talata para po mag-isip kayo na ay medyo sablay yata yung aking natutunan doon sa kabila. Ito malinaw na malinaw. Inyong hayag na hayag pong nakikita na binabasa namin ng mga talata ng Biblia. Klarong-klaro po. Wala po tayong ibang gagawin dito, kapatid, kundi atin na lamang tanggapin, Brother Johnson, yung mga nakasulat. Huwag na po natin talagang tutulan eh. Kasi pag nabasa natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos, huwag na ho nating hanapan, nagsugo, bakit to, sinugo, di nawala na yung essence ng pagiging tunay na Diyos. Ayan, gusto ko pong idagdag bago na natin tuluyang iwanan yan. Kasi nga yung baka hindi pa gaano masatisfied yung iba tungkol sa pangalan na yung Jehovah or Yahweh Yan. ay naikapit sa ating Panginoon. Meron akong ibabigay na talata sa inyo. Isang talata ito. Yan. Pero mapapaisip ho kayo. Gusto kong request sa iyo, Brother Jerry, Sige. yung English. Basahin nga natin itong Genesis 19 verse 24. Alam natin na ito ay isang, habang piniprepare ni Brother Jerry, alam natin na ito isang senaryo, isang karanasan sa Sodoma at Gomora ni Lot at ang kanyang pamilya, kung saan ay mayroong paunang pumuntang dalawang tao, Brother Jerry, Yeah. para bigyan ng abiso sila Lot na susunugin at lilipulin itong Sodoma at Gomora. At itong part na ito, Brother Jerry, ay isa sa sinasabi nating tupani. Kasi yung anghel doon na dalawa ay tinawag ni Lot na Panginoon. Aba. Oo. Ang talatang 24 ay gusto kong pakibasa mga dyan sa English. Sa English. Oo. Sabi. Ganito po, ang babasahin natin ay King James translation. Ang sabi rito, "Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven." Ilang Lord yan? Dalawa. Kahit anong basa mo dyan, magkaiba yung tinukoy na Lord yan. Totoo yun. Isang sa langit, isang nasa lupa. Isang nasa Sodoma, isang nasa langit. Yun nga. Oo. Kaya ibig sabihin, sa puntong ito, itong anghel na sinasabi natin, Tupani, o pumunta rin kila Lot, ito yung inadresa na Panginoon. Panginoon or Lord At yung na nagpaulan ng apoy galing kay Lord na nasa langit. ang sabi nun Nasa langit. nasa langit. Yan. Ay parihong Jehovah ang ginamit Parihong, kaya litong-lito dito ang mga saksi ni Jehovah. Kaya nga. Problemado sila dahil sa kanila mismong Naging dalawang Jehovah. naging dalawa yung Jehovah na binabanggit. At the same ano yan senaryo. Oo. Isang pangyayari. Pero dalawang Jehovah yung binabanggit. Kaya sana ay matapos na at matuldukan na po natin dito yung pagki-question na ang Panginoong Jesucristo ay walang pre-existence sa Old Testament. At mismo, yung pangalan ng Diyos na Tetragrammaton ay pare-parehong na ikakapit dito sa tatlong ito. Tama yun. Okay. At tama lang din naman para susugan natin na tama bang ikapit Oo. yung pangalan ng Ama at saka ng Anak sa iisang pangalan na yan, ng Diyos. Tama, yun Alam ko, nga paborito mo yung talatang yun nasa aklat ng Mateo 28. Ayun! Oo, maganda Tama. yan para susugan natin. Okay. Na baka sabihin nila, wala namang malinaw na batayan yung dalawang yan para sabihin na iisa ang pagkakakapit. kahit na sobrang linaw na Oo, kahit na malinaw. Baka sakaling kumawala. Sige. Ang hindi naman si kapatid na gaya. Hindi Ibig naman. natin sabihin, Alam, yung iba. kumbinsido na yan Kumbinsido na ikaw, Brother Gary, sa iba pa namin mga pagpapahayag. Yung iba, kaya nga po ang inyong tanong, leading question Oo. para doon sa mga kaibigan natin na may ganito ring klaseng advocacy. Sa 28, versikulo ng Aklat ng Mateo 28, pasimulan po natin sa versikulo 18. Ang sabi po ay ganito,
At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap at sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Versikulo 19, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yeah. Hindi sinabi rito na bautismuhan niyo sila sa mga pangalan. Oo. Iba yung pangalan ng Ama, iba yung pangalan ng Anak, iba yung pangalan ng Espiritu Isa lang, Santo. no? Isa lang. Sabi Sa rito, pangalan. bautismuhan niyo sila sa pangalan. Ay ang ginamit mo nga dyan, in the name, di ba? Sa sa Oo, Ingles. singular. Singular. In the names. Kaya ho, yung pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay talagang kapit na kapit doon sa tetragrammaton na binabanggit natin. Pinatunayan po ng banal na kasulatan. Ayan, okay. Okay, mga ka-youthies, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sa mga supporters po natin, na mga Adventist, bitin po ba ang explanation? Pero it's really technical and I actually really like it. Dahil actually towards the end, hindi lamang po Iglesia ni Cristo na perspective as to God being the sole creator ang kanila pong napasadahan, kundi pati rin yung sa idea ng name, na YHWH, yung tetragrammaton nga, yung sa perspective, of course, ng Jehovah's Witnesses, na dapat talaga is Jehovah and hindi Yahweh, YHWH. But as to the other po namang interjections ko, syempre po hindi ko na po mauulit. Pero slight recap lamang po. So the perspective here of the Adventist, yung nakuha natin, is yung character, yung attributes, yun yung babasehan mo for you to say na itong being na ito is actually God. So hindi lamang yan sa rank, quote-unquote, o sa katungkulan na dahil siya ay sinugo ay hindi na siya Diyos. So I think that's very interesting point na yung nature is not equal to the rank. Ang iyong esensya ay nagbabago dahil lamang sa birth order, quote-unquote, or existence order. And as mentioned, I also appreciate how Gary, the person asking this question, has been able to, kumbaga, lay down, yung kanya ding perspective, which is nice. And he was very respectful as well. So sana po, ganito po lagi, na kahit na magkaiba ng perspectives, open-minded pa rin po tayo sa mga nagsusuri po dyan. So please read more on the references mentioned here, sa kanila pong presentasyon ng pag-aralan natin. And we're very grateful sa nag-send po nito sa Facebook dahil ito nga po ay parte ng mga video request sa atin pong channel. Mga kayuthi, if you like these kinds of contents, you can watch that video there. Playlist pa ito ng mga Adventist videos. Ayan, click nyo rin po yan. Kung hindi ka pa subscribe, click subscribe and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!